Presentation po. Okay. Salamat, Pastor Larry, sa paliwanag po ninyo. Ang atin pong pinag-uusapan sa turo ng Calvinism ay nasa letter U na po tayo, na ang ibig po sabihin niyan ay unconditional election. Una, gusto ko pong ipaliwanag yung salitang ginagamit po para nagkakaintindihan po tayo. Yung salitang unconditioned po, yan po ay base doon sa pagpili po ng Diyos. Ang Diyos po ang namili. At yung pagpili po niya ay hindi po nakakondisyon sa tao. Kaya, ang tawag po dyan ay unconditional. Kung sa part po ng mga tao, wala pong hinihingi ang Diyos na kondisyon para doon sa desisyon po niyang piliin yung mga pinili po niya. So yun po ay ibig sabihin ng unconditional election. Ngunit hindi po ibig sabihin na wala pong rason, wala pong kadadahilan bakit namili po ang Diyos. Hindi po yun ang ibig sabihin ng mga Calvinist. Mayroon pong dahilan, may mga kondisyon po ang Panginoon Diyos sa kanyang isipan, sa kanyang kalooban, yung nagbibigay ng kaligayahan po sa kanya dahil sinabi po sa Biblia na tayo po ay kanyang pinili ayon sa kanyang kalooban at sa pleasure po niya. So mayroon pong kondisyon kung ang Diyos po ang pag-uusapan doon sa dahilan niya ng pagpili. Hindi po election yan by random, hindi po election yan as if God just flip a coin in the universe at kung tao, ayun, pipiliin niya yung tao na yun. Hindi po ganon ang unconditional election. Now, punta na po ako ngayon sa scripture passages na pinagbabasihan po ng mga Calvinist or Calvinism diyan po sa pinapaniwalaan po nila at itinuturo po nila na unconditional election. Maliwanag po, siguro bago po ako pumunta sa mga passages, yung gamit na word na election, yan po ay chosen, pwede pong gamitin po yan, pwede po rin niyang namili ang Panginoon Diyos. Kung ginagamit ni Pastor Larry na selection, yes, God selected people. Yan po ay kasama sa ibig sabihin ng salitang election. Namili po, nag-select ang Panginoon Diyos. Yan po ay totoong yan ang ibig sabihin ng mga Calvinist. Ang Diyos po ay namili. At sinasabi po natin dito, individual ang kanyang pinili. Ngunit lahat ng mga piniling ito ay lahat ay na kay Kristo. Ito na po yung biblical basis po natin. Una, sa John chapter 6, verse 37 and 39. Ulitin ko po, John chapter 6, 37 and 39. Ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita rito. Sabi po niya, all that the Father gives me. So ang Ama po ang nagbigay kay Kristo. Sino po yung mga binigay niya? Sabi niya, and all that the Father gives me will come to me. So ang Diyos po muna ang magbibigay kay Kristo para ang mga taong ito ay makapunta kay Kristo. Tuloy ko po, and whoever comes to me, I will never drive away. And this is the will of Him who sent me, that's God the Father, that I shall lose none of all that He has given me. So, yung mga taong pinili po ng Diyos, yan po yung mga taong ibinigay niya kay Kristo. Kaya sila po ay na kay Kristo. Kaya ang isang tao ay na kay Kristo dahil ang Ama ang nagbigay ng mga taong yan kay Kristo. Hindi po yan sarili po nilang desisyon. Yan po ay maliwanag na sinabi uli ng Panginoong Jesucristo doon sa John 15. Sa kanyang pagkakasabi na sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin kung hindi ako ang pumili
sa inyo. Maliwanag po natin mababasa yan sa John 15 verse 16. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kausap po niya ay ang kanyang mga disciples na sumusunod po sa kanya. Ang sabi niya, you did not choose me, but I chose you. So hindi po ang mga disipulo ang namili kay Kristo, ang lumapit kay Kristo, kung hindi si Kristo ang namili po sa kanila. Yan po ay maliwanag na unconditional. Wala pong kondisyon kung patungkol po sa mga disipulo sa kanilang pananampalataya o pagsunod kay Kristo. Si Kristo ang namili po sa kanila at hindi mga disipulo ang namili kay Kristo. Pangatlo po na passage na support po ng mga Calvinist patungkol po sa unconditional election ay Acts 13 verse 48. Ang pagkakasulat po rito na isinulat po ni Lucas ay ganito, as many as were ordained to eternal life believe. So maliwanag po na ang ginamit pong salita rito ay naitakda, na ordain para sa buhay na walang hanggan, kaya po nanampalataya. Hindi po pwede yung arrangement, hindi po niya sinabi rito na yung arrangement ay sa lahat ng nanampalataya ay na-ordain sa buhay na walang hanggan. Kung hindi, kung sino po yung inordain ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, sila po yung nanampalataya. And by the way, kung titignan po natin ang Greek word ng ordain, ay nasa Greek word po na taso. Na ang ibig pong sabihin po niyan ay to put in order. Kaya ang order po dito sa Acts 13 verse 48 ay itinakda, inordain po muna ng Panginoon Diyos itong mga taong ito na sinasabi ni Lucas para sa buhay na walang hanggan. Kaya nung nakarinig po sila ng mabuting balita na ibinahagi po ni Pablo, sila po ay nanampalataya. Pang-apat po na passage ay yung 2 Thessalonians 2:13 na ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. But we have to always thank God for you, brothers, loved by God, because in the beginning, God chose you for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. So, dito po makikita po natin na mayroon pong pinagbasihan ang Diyos sa kanyang pagpili sa mga nanampalataya doon sa Thessalonica na ang pinagbasihan po niya ay doon sa sanctification by the Spirit. Doon po sa pagtatrabaho ng banal na Espiritu Santo at pananampalataya sa katotohanan. Kaya ito ay ginawa rin po ng Panginoon Diyos sa simula pa lamang, in the beginning. Pang-lima po, no, na passage. Ito po yung binabanggit kanina ni Pastor Larry sa Ephesians 1, verse 4 to 5. Basahin ko po. Sabi rito, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He foreordained us to adoption as sons through Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Now, kung i-analyze po natin itong sinabi ni Apostol Pablo rito, ang Diyos Ama, ang namili, ang object po rito ng verb na choose or election ay yung us. Ito po ay mga tao. Sabi niya, for He, God, chose us, yung mga nanampalataya na kay Kristo. Sila po ay pinili ng Diyos
bago pa lamang po niya likhain ang mundo para sila po ay maging banal at walang, sabi natin, kapintasan. At sinabi po rito na, He foreordained. In love, He foreordained. Lahat ng mga ito na pinili po niya, itinakda rin po niyang maging mga anak po niya kay Kristo. At ito po ay ayon sa good pleasure of His will. Ayon po sa layunin ng kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi po sinabi rito ayon sa kalooban o desisyon o pagpili ng mga tao. Ito po ay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At ang pangpo, bago po maura sa aking panahon, ang time, Romans 8:29 to 30, na sinasabi po rito, for whom God foreknew, He also foreordained, etc. hanggang sa glorified. Now, sinasabi po rito kanina, Brother Larry, na foreknew, nalaman daw yung desisyon ng mga tao. Pero tignan po natin, ang pagkakasabi po rito ay tao. Ang foreknew niya po. Tao po, hindi desisyon ng tao. Sabi niya, for whom? Sino pong mga whom yan? Yung mga nananampalataya kay Kristo. Sila po ay na-foreknew. Hindi po yung desisyon nila. Ayan, salamat po. Okay. Manawala yung audio mo. Biblos, nakamute ka. Nakamute ka. Oh, okay. Thank you very much, Pastor Danny. Okay. So, Okay. Pastor Larry, you have 10 Question. minutes. Sige po. Oo, masaya to. Ang ganda ng gustong-gusto ko yung mga narinig ko kay Pastor. Thank you. First question. Unjust ba? Ano ang unjust ba ay may predetermined plan at decree kay Jesus at sa tao para maligtas? Kasi we're talking of election. Unjust ba may predetermined plan at decree kay Jesus at sa tao para maligtas? Meron. Meron. Ano po yun? Sinabi po sa Ephesians 1, na binasa ko po kanina, verse 4 to 5, He foreordained us Okay. unto adoption in Christ Jesus. Apo. And then sinabi rin po niya dyan, He chose us to be holy and blameless Okay. before His sight. Ang question ko, Pastor, okay, para sa kaligtasan, ano ang decree at plano ng Diyos para sa kaligtasan? Una kay Jesus, plano niya kay Jesus at sa tao para sa kaligtasan. Ano pong sagot niyo? Ang kaligtasan, Para anong plano? Ano predetermined plan? Okay, ang predetermined plan and decree of God and for knowledge of God regarding Jesus Christ and man for His salvation. okay. Basahin ko na lang po yung sinagot ni Apostol Pablo sa Ephesians 1, verse 4 to the following verses. Kasi po, mas maganda ulit nyo lang. na ng Panginoon Diyos ang sumagot po. Kasi yun po naman ang basehan po natin. Sabi rito, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So sinabi po rito, namili ang Panginoon Diyos para maging banal po tayo Okay. at walang kapintasan. Okay, sir, yun. Very clear, very clear. Very clear na po, malinaw na po yun. Thank you, sir. Ang second question ko po, alam natin talatay, yung sinabi nyo. Ang tanong ko po, saan po yung mabuting balita sa sagot nyo? Ano po yung mabuting balita? Kasi ang tanong ko regarding the salvation, kasi parang ang decree ng Diyos kay Jesus, kasi pinili yun lang po ba? Meron pa ba? Regarding Christ, ano bang gagawin ni Christ? At ang tao, ano kanyang gagawin para maligtas? Sige po. Niya, kaya tinatanong ko, sige po. Kay Okay. Jesus, ano, plano ng Diyos at sa tao? Yun po yun, sir. Para makuha niyo yung tanong. Babasahin ko po sa 2 Thessalonians 2 verse 13. Ito po yung ginamit ko na po. Sabi rito, but we have to always thank God for you, brothers, loved by the Lord.
Okay? O yung sinasabi po yung gospel, minahal po sila ni Diyos. Tapos, sabi po niyan, because in the beginning, God chose you for salvation. Pinili po ang Diyos. No? So, yes. po ang Diyos, minahal po niya. Pinili po siya para sa kaligtasan sa pamagitan ng sanctification by the Spirit. Okay, malinaw sir. Very clear. Yes, faith in the truth. Yan po yung Evangelyo. Okay, malinaw sir. Ang next question ko, okay. So, tinatanggap nyo, ang pinili ng Diyos, yung mga nanampalataya at na kay Kristo, yun ang pinili. Tulad po na sinabi rito, He chose us in Him. Kaya wala pong pinili ang Diyos Ama na wala kay Kristo. So lahat ng napili ay nanampalataya kay Kristo. So, po yun. Tama po ako sa sinasabi ko, ang pinili ng Diyos ay yung brethren, brothers, believers. In other words, ang pinili ng Diyos yung believers. Correct? Siyempre naman po, hindi naman po siya namili ng hindi. Yun. Calvinist ba talaga kayo, sir? Teka muna, sir. Are you sure Calvinist kayo? Ano po yan, Pastor Larry? Tanong ba yan? Tanong niyo po sa kanya yan. Joke lang yun. Sige. Kasi nagugulat ako dahil yung sagot niya, hindi sagot ng Calvinist na iba. Sir, ganito. So, you are you are confirming. Yes? Calvinist sir. Ano yan? Calvinist sir, nasusunod ko yung argument niya. Okay yun. Oo nga. So, we agree, sir, ang pinili ng Diyos, yung sumampalataya. Correct? Yung nakikristo. So, yung sinabi nyo kanina sa Romans 8:20 na, whom He foreknew, hindi ko lang sinasabi lang, kaya nga those He foreknew. Sino yun? Yung mga sumampalataya. Siyempre, pag yung sumampalataya, kasama doon nakita ng Diyos. Asan po yung tanong? Ay, sorry. Tanong po ninyo para Pastor Larry, tanong, Pastor Larry. O kasi, na-overwhelm ako sagot niya. O kasi, as parati ko pinupost sa forum, ang pinili yung believers. Sinabi niya kaya He chose us. Naka-record yan. He chose us, mga nanampalataya, mga nakikristo. On the record yan. Salamat, sinabi niyo. Para wala nang tatanong ko sa election kasi pabor siya dun sa election in Christ. Okay? Pero teka muna, sir. Ang tanong ko, sir, okay, ito magandang tanong. Sabi niyo, sa John 6:37, ito pa, dito naman na iba. O, ang pinili, yung binigay na Ama kay Kristo. Okay. John 6:37-39. Ang tanong, sa John chapter 6, dalawang grupo, mga Hudyo, nag-reject, may disciples na tumalikod, may disciples na natili. Ang tanong, sa grupo dito, sino doon yung dinadala kay Jesus? Yung tumatanggi o yung sumasampa na hindi lumalaban sa mabuting balita? Sa John chapter 6, yung lumalaban sa salita ni Kristo o yung nakikinig, yun ang sino nilalapit kay Kristo? Okay. Basahin ko po. Yung sinabi na lang po ng salita ng Panginoong Diyos, no? Ang Panginoong Jesucristo, na sinabi niya, lahat ng pinili ng Diyos Ama ay lumalapit sa akin. Yung nga po, So, ang tanong ko, sir, qualified ko, sino yung sa John chapter 6, makikita nyo doon sa pag-uusap nila, at tingin nyo, sino yung pinili ng Ama doon? Dalawang kasing grupo lang doon lumalaban sa ebanghelyo o isa tumatanggap. Isa nakikinig, yung isang grupo hindi. Sino doon sa dalawang grupo ang tingin nyo ang pinili ng Diyos? Dalawang grupo lang, seryo, mamili kayo. Ha? Sinabi naman po ng Panginoong Hesus dito na yung mga lumapit sa Kanya. Sabi rito, all that the Father gives me will come to me. Kaya, sino po yung mga binigay ng Diyos Ama? Yung mga lumapit kay Kristo. Dahil wala naman pong makakalapit kay Kristo. Sino nga po yun? Yung nag-grumble o yung nakikinig? Yung nag-grumble, yung nakikinig. Sino nila? Ako na lang, sir, babasa. No one can come to me unless the Father sent me draws him. Verse 46-44. Verse 43, do not grumble among yourselves. Meron pa, 64
sinabi rin dito, for this reason, I say to you, no one can come to me unless it's been granted to him by the Father. Itaas yung talata, for there are some of you who do not believe. For Jesus knew in the beginning who they were who did not believe. Ang ibig ko sabihin, alam ni Kristo yung tatanggap at hindi. At sinasabi niya, alam din niya kung sino nilalapit sa kanya ng Ama kasi alam niya sa grupo kung sino yung sumasampalataya. Hindi. Kaya tinatanong ko lang sa inyo, verbatim, dito sa konteksto, sino ba yung nakikita natin dinadala ng Ama at hindi? Malinaw naman yung lumalaban hindi dinadala. Ang dinodraw ng Ama, yung nakikinig. Di ba? Yun naman, ang nakikinig. Yun po. Asal Ama, tanong doon. Di ba sinagot ko lang po? Ang tanong ko, sino yung nilalapit na Ama sa anak? Yung lumalaban o yung hindi? Sino yung nilalapit? Yung hindi lumalaban, simple. Ayun, salamat. Okay na po yun. Hindi lumalaban, hindi. Okay na, yung hindi lumalaban. So, siyempre. Okay, patapos na rin. 1 minute na lang, Pastor Larry. 1 minute. John 15:16. It chose you. Ano yun? To bear fruit ba? I chose you and appoint you to bear fruit. Chosen for salvation yun or to bear fruit ang context? I've chosen you and appointed you to bear fruit. I'm appointed you to bear fruit. For salvation or bear fruit? Context. Parehas po. Kasi hindi naman po pwedeng mag-bear fruit na hindi ligtas. Siyempre, disciples na nga sir ang kausap. Ligtas na yung kausap. Kaya nga po. Ligtas na po yung pinili, sir. Ligtas. Pinili yung ligtas para ano. Ligtas na kasi yung kausap, sir to bear fruit, diba? Yun ang context niyan. Chose you and appointed you to bear fruit. Diba? Kaya nga sabi niya sa John 15 na hindi magbunga. Pagbubunga sir na pinag-usapan doon, bearing fruit. Hindi salvation ng John 15. Hindi po. Hindi po. Dahil hindi po mamumunga kung hindi po ligtas. Yan. Tapos na po. Kaya nga, ligtas na nga ako ang kausap Okay, Okay. Thank you very much. Thank you very much po. Okay. So, tanong naman po tayo ngayon.